Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo at atin po itong pag-usapan. At eto na mga DDS ang hinahanap ninyo. Huwag na kayo puro dakdak ha. Maghintay ho kayo ng tamang panahon. At eto na, mapapanood nyo na ang hinahanap ninyo. Okay? Kasi nung last year, sinasabi nyo, bakit wala pang nakakasuhan na mga malalaking tao o sinasabing big fish. O eto na ho, ha, ito nang hinahanap ninyo. So alam naman po natin kagabi at siguro napanood nyo ho na si dating Senador Bong Revilla nga po ay sumuko nga ho ito sa PNP, no? Matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Kaugnay ho ito di umano sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. At ngayong umaga nga ho, no, sumugod or nagtipon-tipon itong mga supporters ni dating Senador Bong Revilla sa labas ng Sandigan Bayan. At ito na ho ang sitwasyon. Panoorin po muna natin kung bakit sila nandyan sa Sandigan Bayan, kung ano ho ang kanilang mga dahilan. O ito po, credit or courtesy po sa video ng News 5. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Ako si Gio Robles mula dito sa Sandigan Bayan kung saan po nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla kung saan nakatakda po siyang dalhin mula po sa Campo Crame. Kung matatandaan po natin, sumuko si Revilla sa PNP kagabi matapos ilabas ang warrant of arrest ng Sandigan Bayan kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa ngayon, mula po sa Cavite, ang karamihan sa mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla, more or less nasa 1,000 na mga taga-suporta ang inaasahan natin today. Karamihan sa kanila, most of them actually nakasuot po ng puting t-shirt at may mga bit-bit po na banner. Gaya po nito, kaisa mo kami sa laban na ito, Senator Bong Revilla. Mahal ka namin, Senator Bong Revilla. At kanina nakausap natin yung ilan sa mga taga-suporta ng dating senador at para sa kanila ay gawa lang daw po itong reklamo laban kay Revilla. Ito din po karamihan sa kanila galing pa po ng Cavite. More or less 1,000 yung inaasahan natin ng mga taga-suporta ni dating Senator Bong Revilla na magtitipon-tipon dito sa labas ng Sandigan Bayan kung saan siya inaasahan din ngayong araw. Dadalhin si Revilla dito sa Sandigan Bayan mula sa Campo Crame kung saan sumuko ang dating senador. Ito, makakausap. Ma'am, pwede mag-interview saglit? Okay lang po, ako po si Gio sa TV5. Ma'am, isa po kayo sa mga taga-supporter. O bakit po ma'am? Ano yung masasabi niyo dito na sa arrest warrant kay Senator Bong? Bakit po? Ano po yung sa tingin niyo bakit wala siyang kasalanan ma'am? Mabait siya. So, sa tingin niyo walang ghost project doon sa Pandi, Bulacan na sinasabi? O, ano po yung pangalan niyo ma'am? Okay. Thank you ma'am. Salamat. Ito din po. Ma'am, good morning. Gio po from TV5. Kayo po, ano pangalan niyo, ma'am? From Cavite din. Yes. Ma'am, mahal ka namin, Senator Bong Revilla. Naniniwala po ba kayo doon, ma'am, sa akusasyon kay Senator Bong? O bakit? Ano po naman yung basihan po ninyo? Bakit hindi kayo naniniwala? Ngayon dito sa labas ng Sandigan Bayan ang ginawang pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla.
Alright, so yun na ho, narinig na ho natin ang mga dahilan nila kung bakit nandyan sila sa harap ng Sandigang Bayan ngayong umaga ho mga ka-aksyon. Well, kung yan po ang kanilang opinion, kung sa palagay nila gawa-gawa, kung sa palagay nila paniwala nila walang ghost project sa Bulacan, sa kanila ho yun. Diba? Ang sa atin lang naman dito, hindi pa naman natin hinuhusgahan si dating Senador Bong Revilla. Diba? Tayo ay handa naman tayong makinig, no? Hindi pa natin siya hinuhusgahan. Diba? Tayo, neutral pa rin tayo dito, no? Tayo ay makinig sa investigasyon kung anong kahinatnan sa investigasyon na ito. Diba? Ang importante dito, no? Ang importante kasi dito, masagot, no? Masagot o maipaliwanag ng maayos ni dating Senador Bong Revilla ang di umano'y aligasyon laban sa kanya. Kasi alam naman po natin na may record na rin ito si dating Senador Bong Revilla. Kaya nga kung magbasa ho tayo ng mga comment ng ating mga kababayan dito sa bidyong ito, marami ho talaga ang nagsasabi din na wala ka na kasing kadala-dala. Isa din po ito sa nakulong nung panahon ni dating President Noynoy Aquino. Yan sila Jinggoy Estrada, di ba? Nung panahon kasi ni dating Pangulong Duterte, ayan, nakaano sila at napagbigyan pa ulit na maging senador. Di ba? Kaya ano na lang, wag nyo muna, sa bagay, mga supporters kasi yan mga supporters kasi yan mga ka-aksyon. Kaya normal na lang ho sa atin yan na may makikita ho tayo na kahit anong mangyari, talagang may magsusuporta at may magsusuporta pa rin. 'Di ba? Bagkus freedom naman ho nila yan. Pero dapat sana kung tayo naman ay patas, no? Bakit hindi na lang natin hayaan na gumulong ang investigasyon at maghintay ho tayo kung anong magiging resulta, 'di ba? Kasi kung tayo nga, 'di ba? Tayo nga pumupunta ng EDSA para magingay, manawagan na dapat ikulong na ang mga di umano, no, sangkot sa mga anomalya sa korupsyon, lalong-lalo dito sa issue ng flood control project ng mga ghost, 'di ba? Ayan, sabi naman ni Senator dating Senador Bong Revilla, ayon sa video niya kagabi, no? Handa naman niya daw harapin to. Sige, harapin niyo po yan, di ba? Kailangan niyo may paliwanag niyo yan sa amin na taong bayan dahil gusto namin malaman ang katotohanan. Dahil pera po yan ng taong bayan. Handa naman po kaming makinig. Hindi pa naman namin kayo hinuhusgahan. Kaya maganda yung ginawa mo, sumuko ka para may paliwanag mo, masagot mo ang lahat ng mga dapat sagutin sa mga katanungan sa'yo. So yun lang ho mga ka-aksyon, mga kakamping knog, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa mga viewers natin Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone.